Hayaan muna natin ito sa ngayon. Sige, aalis na ako kung ganoon. Sige, paalam. Angie, Ano iyon? huwag mong kalimutang diligan ang 2 tumanggap ng ebanghelyo kahapon. Walang problema. Hanggang sa muli. Sige, hanggang sa muli. Angela, Ano iyon? napansin kong nagbago ka. Nagbago ako? Oo. Dati palagi kang tahimik at ayaw mo magsalita. Pero ngayon ay mas masayahin ka na ng kaunti. Salamat sa Diyos. Dati, napipigilan ako dahil sa pagkautal ko. At hindi ako naglakas loob na makipag-usap sa mga tao. Paano mo napagtagumpayan ito? Sa totoo lang, hindi ko ito mismo napagtagumpayan. Binasa ko ang mga salita ng Diyos at naunawaan kong ang lahat ng tao ay may mga kakulangan at kapintasan. Hindi problema ang pagkakaroon ng kahinaan. Hindi ito tiwaling disposisyon at hindi ito kinokondena ng Diyos. Nagawa kong tingnan ng tama ang mga kakulangan ko. Nang magbago ang mentalidad ko, hindi na ako napipigilan pa. Salamat sa Diyos. Kung ganoon, pwede mo bang sabihin sa akin ng detalyado ang karanasan mo? Sige. Pautal-utal na akong magsalita mula pa noon. Kadalasan, hindi naman iyon sobrang lala. Pero tuwing maraming taong nakapalibot, kinakabahan ako at nauutal na ako kapag nagsasalita. Nang nakita ng mga magulang ko na hindi matatas ang pagsasalita ko, sinabi nila, pwede bang magsalita ka ng mas mabagal? Wala namang puputol sa pagsasalita mo. Dagok ito sa kumpiyansa ko sa sarili at ayaw ko nang masyadong magsalita. Nang magsimula akong mag-aral, ganito rin ang nangyari. Kapag nagtatanong ang guro at pinasasagot ako, dahil kinakabahan ako, hindi ako makasagot sa mga tanong na alam ko ang sagot. At mas lumala pa ang pagkautal ko. Nagdulot itong gayahin ng mga estudyante ang pananalita ko. Noong nasa junior high ako ang leader ng klase. Isang beses, nakita kong dumating na ang guro. Kinabahan ako at nang pinatayo ko ang lahat, nautal na naman ako. Pagkarinig nila rito, nagtawanan ng malakas ang lahat ng kaklase at guro ko. Nadama kong wala akong mapagtaguan at gusto kong magtago sa isang butas. Ang maranasan ang ganyong mga bagay sa murang edad ay malamang na nagdulot sa iyo na makadama na mababa ka. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay at halos ayaw ko man lang magsalita. Pagkatapos kong manalig sa Diyos, napansin ng mga kapatid na nauutal ako at hindi masyadong nagbabahagi. Kaya hinikayat nila ako. Sinabing, huwag mong intindihin ang pagkautal mo. Magsalita ka lang ng mas mabagal pa. Ayos lang iyon hanggat naiintindihan namin. Tama. Dahil sa panghihikayat ng mga kapatid, nagsimula akong isagawa ang pagbabahagi. Unti-unti, naging mas pamilyar na ako sa mga kapatid at hindi na ako kinakabahan kapag nagsasalita. Nang panahong iyon, nakadama ako ng kagaanan at kalayaan na hindi ko pa naranasan dati. Gayunpaman, napansin ko na kapag nagtitipon at nagbabahagi, madalas akong tinatanong ng mga kapatid na, anong sinabi mo? Pwede mo bang ulitin pa? Hindi ko naintindihan. Sa unang 2 beses, hindi ko ito masyadong pinansin. Pero dahil madalas kong naririnig na sinasabi nila ito, natakot akong mamaliitin nila ako, nasasabihin nilang matanda na ako pero nauutal pa rin ako, at na hindi ako makapagsalita ng malinaw. Naging masyado akong nervyoso kapag nagbabahagi, at dahil doon, mas lumala pa ang pagkautal ko. Talagang nahihiya ako at nag-aalala akong iisipin ng mga kapatid na wala akong silbi, na wala akong pakinabang. Masyado kang sensitibo. Hinihiling lang nilang ulitin mo ang sinabi mo dahil gusto nilang maintindihan. Hindi ibig sabihin niyon na minamaliit ka nila. Tama. Pero talagang naapektuhan ako nito noong panahong iyon at ayaw ko nang magsalita pa kapag makikipagtipon ako. Natatakot akong sasabihin ng mga kapatid na hindi ako nagsasalita ng malinaw
na hindi nila ako naiintindihan. Isang beses, nang nagtitipon kami at kumakain at umiinom kami ng mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng kaunting kaalaman at gusto kong magbahagi. Pero nang naisip ko ang pagkautal ko, hindi ako naglakas loob na magbahagi nang nasa dulo na ng dila ko ang mga salita. Pakiramdam ko ay alien ako. Kaya ng mga kapatid na malinaw na bigkasin ang mga salita nila. Pero paano naman ako? Hindi ko nga kayang magsalita ng malinaw. Gugustuhin pa rin ba ng Diyos ang taong katulad nito? Unti-unti, mas lalong ayaw ko nang magsalita sa mga pagtitipon. Dati, nagkamit ako ng kaunting liwanag mula sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. Pero ngayon, hindi ko kayang magbahagi ng kahit ano tungkol dito. Naging mabagal ang paglipas ng mga pagtitipon at wala akong nakuhang pakinabang o kasiyahan mula sa mga iyon. Sa realidad, hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas ng mga tao. Tinitingnan niya ang kanilang puso. Kung hindi ka magbabahagi at magiging bukas sa mga pagtitipon, magdurusa ng kawalan ang buhay mo. Tama. Pakiramdam ko sa bawat pagtitipon ay nakatayo ako sa bitayan. Sa mga pagtitipon, hindi ako nagbabahagi, maliban na lang kung kailanganin ko. At kung hindi talaga ako makatakas, at tubili akong magbabahagi ng ilang salita lamang. Pakiramdam ko ay labis akong nasusupil at nasasaktan, at nagrereklamo pa nga ako tungkol sa Diyos. At mali kong nauunawaan ang Diyos. Iniisip na, bakit napakamalinaw at matatas na nakakapagsalita ang ibang tao? Samantalang, bukod sa hindi ako matatas, nauutal pa ako. Paano ako makakapagsalita ng matatas gaya ng ibang kapatid para hindi ako pagtawanan ng ibang tao? Humihingi ka sa Diyos. Tama. Hindi lang iyon. Lalo akong nagiging pasibo sa tungkulin ko. Kalaunan sa eleksyon ng iglesia, napili ako ng mga kapatid na maging leader. Naisip ko, kung gagampanan ko ang mga tungkulin ng leader, makikisalamuha ako sa mas maraming tao. Hindi ba't ibig sabihin yon ay mas maraming kapatid ang makakaalam na nauutal ako? Hindi bali na lang. Hindi ko ito kaya. Ayaw kong palaging ipahiya ang sarili ko. Dahil doon, tinanggihan ko ang tungkulin. Kalaunan, nakipagbahaginan ang leader ko sa akin at sa huli ay may pag-aatubili akong pumayag. Gayunpaman, dahil sa pagkautal ko, pakiramdam ko palagi ay mas mababa ako sa mga kapatid at namuhay ako sa pagiging negatibo. Hindi ako makawala. Araw-araw, pakiramdam ko ay wala akong sigla. Hindi ako makahugot ng anumang lakas sa mga pagtitipon at ayaw kong magbahagi. Minsan, kapag nahihirapan ang mga kapatid, nauunawaan ko sa puso ko kung paano nila dapat lutasin ang mga iyon. Pero natatakot ako dahil baka magsimula akong mautal kapag nagsalita ako at hahamakin nila ako. Kaya ayaw kong magbahagi. Sinabi ko na lang sa sister na naging katuwang ko ang tungkol sa mga problema at siya na ang pinalutas ko ng mga iyon. Talagang pasibo ang pagganap sa ating tungkulin ng ganito. Oo. May isang sister na nakakita na hindi ako nagbabahagi sa mga pagtitipon at tinanong niya ako kung anong problema. At sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko ng pagkadama ng kababaan dahil sa aking pagkautal. Hinikayat ako ng sister na ito. Sinabing, lahat ng tao ay may kakulangan. Pero hindi naaapektuhan ng mga iyon ang ating paghahangad sa katotohanan. Ang pagkautal mo ay dahil sa kaba. Mas magtiwala ka sa Diyos kapag nagsasalita ka at huwag kang mabalisa. Kung magsasalita ka ng mas mabagal, mauunawaan ng mga kapatid. Tama. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at patuloy na pagsasanay, dapat ay mas malulutas ang problema sa pagkautal. Oo. Nang marinig ko ang mga salitang ito ng sister, mas gumaan ng kaunti pa ang pakiramdam ko.
Ginamit ng Diyos ang sister na ito para tulungan ako at hindi dapat ako magpatuloy na maging negatibo dahil sa pagkautal ko. Handa akong baguhin ang kalagayan ko at harapin ang mga kakulangan ko. Salamat sa Diyos. Kalaunan, nagbahagi rin sa akin ang iba pang mga sister. Nabatid kong kinakabahan ako kapag nakikisalamuha sa iba dahil takot akong sabihin ng mga tao na hindi maganda ang pagbabahagi ko. Lahat ng ito ay dahil sa pag-aalala ko na mapahiya. Tama. Dinala ko ang kalagayan ko sa harap ng Diyos at nagdasal ako. Hinihinging gabayan niya akong maunawaan ang problema kong ito. Isang araw, sa oras ng aking espiritual na debosyon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa halip na hanapin ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay may kani-kanilang sariling mga agenda. Napakahalaga para sa kanila ng sarili nilang mga interes, reputasyon, at ang posisyon o katayuang pinanghahawakan nila sa isip ng ibang tao. Ang mga bagay na ito lamang ang pinakaiingat-ingatan nila. Napakahigpit ng pagkapit nila sa mga bagay na ito at itinuturing ang mga ito bilang kanilang sariling buhay. At hindi gaanong mahalaga sa kanila kung paano sila ituring o itrato ng Diyos. Sa ngayon, binabaliwala nila iyon. Sa ngayon, isinasaalang-alang lamang nila kung sila ang namumuno sa grupo, kung mataas ba ang tingin sa kanila ng ibang tao, at kung matimbang ba ang kanilang mga salita. Ang una nilang inaalala ay ang pag-okupa sa posisyong iyon. Kapag sila ay nasa isang grupo, ang ganitong uri ng katayuan at ganitong mga uri ng oportunidad ang hanap ng halos lahat ng tao. Kapag masyado silang talentado, syempre, gusto nilang maging pinakamataas sa grupo. Kung medyo may abilidad naman sila, gugustuhin pa rin nilang humawak ng mas mataas na posisyon sa grupo. At kung mababa ang hawak nilang posisyon sa grupo, pangkaraniwan lamang ang kakayahan at mga abilidad, gugustuhin din nilang maging mataas ang tingin sa kanila ng iba. Hindi nila gugustuhing maging mababa ang tingin sa kanila ng iba. Sa reputasyon at dignidad, nagtatakda ng limitasyon ang mga taong ito. Kailangan nilang panghawakan ang mga bagay na ito. Maaaring wala silang integridad at hindi nila taglay ang pagsang-ayon ni pagtanggap ng Diyos, pero hinding-hindi maaaring mawala sa kanila ang respeto, katayuan o paggalang na hinahangad nila mula sa iba na siyang disposisyon ni Satanas. Pero walang kamalayan ang mga tao tungkol dito. Ang paniniwala nila ay dapat silang kumapit sa kapirasong reputasyong ito hanggang sa pinakahuli. Wala silang kamalay-malay na kapag ganap na tinalikdan at isinantabi ang mga walang kabuluhan at mabababaw na bagay na ito, saka lamang sila magiging totoong tao. Kung iniingatan ng isang tao ang mga bagay na ito na dapat iwaksi bilang buhay, mawawala ang kanyang buhay. Hindi nila alam kung ano ang nakataya. Kaya, kapag kumikilos sila, lagi silang may reserbasyon. Lagi nilang sinusubukang protektahan ang sarili nilang reputasyon at katayuan. Inuuna nila ang mga ito. Nagsasalita lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan upang huwad na ipagtanggol ang kanilang sarili. Lahat ng ginagawa nila ay para sa kanilang sarili. Sumusugod sila agad sa anumang bagay na nagniningning. Ipinapaalam sa lahat na naging kabahagi sila nito. Ang totoo, wala naman itong kinalaman sa kanila. Subalit ayaw na ayaw nilang mapag-iwanan.
Lagi silang natatakot na hamakin ng ibang tao. Lagi silang nangangamba na sabihin ng ibang tao na wala silang kwenta, na wala silang anumang kayang gawin, na wala silang kasanayan. Hindi ba't ang lahat ng ito ay kontrolado ng kanilang mga satanikong disposisyon? Kapag nagagawa mong bitiwan ang mga bagay na gaya ng reputasyon at katayuan, higit na mas magiging panatag at malaya ka. Matatahak mo ang landas ng pagiging tapat. Ngunit para sa marami, hindi ito madaling makamit. Kapag lumitaw ang kamera, halimbawa, hindi magkamayaw sa pagpunta sa harapan ang mga tao. Gusto nilang nakikita ang kanilang mukha sa kamera. Mas matagal na makuhanan, mas mabuti. Takot silang hindi makuha ng mabuti at magsasakripisyo ng husto para sa pagkakataong makuha ito. At hindi ba ito kontrolado lahat ng kanilang mga satanikong disposisyon? Ito ang mga sataniko nilang disposisyon. Nakuhanan ka na. Ano na ngayon? Mataas na ang tingin sa iyo ng mga tao. Ano naman ngayon? Iniidolo ka nila. Ano naman ngayon? Pinatutunayan ba ng anuman dito na mayroon kang katotohanang realidad? Walang anumang halaga ang mga ito. Kapag kaya mong mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, kapag wala ka ng pakialam sa mga ito, at hindi mo na nararamdamang mahalaga ang mga ito, kapag hindi na nakokontrol ng reputasyon, banidad, katayuan, at paghanga ng mga tao ang iyong mga saloobin at pag-uugali, lalong-lalo na kung paano mo gampanan ang iyong tungkulin, kung gayon, lalong magiging epektibo at mas dalisay ang pagganap mo sa iyong tungkulin. Amen. Amen. Nang makita ko ang inilantad ng Diyos, naunawaan kong anuman ang kakayahan nila, gusto ng lahat ng tao na magkaroon ng lugar sa puso ng iba at ayaw nilang hamakin sila ng iba. Kahit pa may problema ako sa pagkautal, ayaw kong hamakin ako ng iba. Tama iyan. Dahil hindi ako malinaw magsalita, kapag tinatanong ako ng mga kapatid kung ano ang sinabi ko sa pagbabahagi, inaakala kong hinahamak nila ako. Dahil dito, pakiramdam ko ay mas mababa ako at naging masyado pa nga akong negatibo na ayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Masyado kong inalala ang kahihiyan. Mula pa noong bata ako, dahil sa pagtanggap ko ng pagkalinga mula sa mga magulang ko at ng edukasyon mula sa aking paaralan, ang mga satanikong lason tulad ng kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito at iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad ay nag-ugat na sa puso ko. Dahil dito, mali kong inakala na dapat protektahan ng mga tao ang pagpapahalaga nila sa sarili at huwag hayaang maliitin sila ng iba. Nang makisalamuha ako sa mga walang pananampalataya, pinagtawanan nila ako dahil sa pagkautal ko. Para hindi ako maliitin ng iba, hindi ako lumabas ng bahay o nagsalita maliban na lang kung kailanganin ko. Magsalita man ako, 2 parirala lang o ngingiti at tatango lang ako. Kung kapag nakikisalamuha ako sa mga kapatid ay marami akong sinasabi at nagsisimula akong mautal, maghahaka-haka ako sa utak ko. Iisipin na, ano na lang ang iisipin nila sa akin? Ano ang sasabihin nila sa akin? Palagi kong iniisip na minamaliit ako ng lahat at namumuhay ako ng may matinding pasakit at paniniil. Kapag kumakain at umiinom ako ng mga salita ng Diyos, nagkakamit ako ng kaunting pagkaarok at pagkaunawa. Pero natatakot akong mauutal ako kapag nagbabahagi at namamaliitin ako ng mga kapatid, kaya hindi ako nagbabahagi. Hindi makatwiran ko ring iginiit sa Diyos
naalisin ang pagkautal ko. At ginamit ko pa ito bilang dahilan para hindi ko gawin ang tungkulin ko. Kapag nahihirapan ang mga kapatid, hindi ako nagbabahagi at tumutulong sa kanila para lutasin ang mga iyon. Hindi ko natupad ang mga tungkulin na dapat gawin ng isang nilikha. Wala akong kahit anong katwiran. Kumakalaban at naghihimagsik ako laban sa Diyos. Tama. Kahit pa tingalain ako ng iba at magtamasa ako ng nakamamanghang reputasyon, ano naman ang mangyayari? Hindi ito magdadala ng pagbabago sa aking buhay disposisyon at pag-aalalahanin lamang ako nito sa kung paano maaapektuhan ng mga bagay-bagay ang prestihiyo ko at mas ilalayo ako nito sa Diyos. Sa huli, itataboy at ititiwalag ako ng Diyos. Tama iyan. Nang mapagtanto kong ang pagprotekta sa pagpapahalaga ko sa aking sarili ay magdudulot ng matinding pinsala, hindi ko na isinaalang-alang pa ang iisipin ng mga kapatid sa akin. Inisip ko na lamang kung paano gagawin ng maayos ang tungkulin ko. Tama. May matindi rin akong pagnanais para sa katayuan at kapag lumilitaw ang mga problema, nagiging negatibo ako at gusto kong umurong. Minsan, mas gusto kong bitiwan ang tungkulin ko at protektahan ang reputasyon at katayuan ko. Pagbubunyag ito ng isang satanikong disposisyon. Oo. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa ilang sitwasyon, may mga problema na hindi mo magagawang lampasan, tulad ng pagiging madaling kabahan kapag kausap ang ibang tao. Maaaring mayroon kang sariling mga ideya at pananaw kapag nahaharap sa mga sitwasyon, pero hindi mo kayang ipahayag ng malinaw ang mga ito. Lalo kang kinakabahan kapag maraming tao sa paligid. Hindi malinaw ang iyong pagsasalita at nanginginig ang iyong mga labi. Ang ilan sa inyo ay nauutal pa nga. Para sa iba naman, kung may mga miyembro ng kabilang kasarian sa paligid, lalong hindi kayo nakakapagsalita ng malinaw, sadyang hindi ninyo alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Madali bang malampasan ang gayong sitwasyon? Hindi. Sa loob ng maikling panahon, kahit papaano, hindi madali para sa iyo na malampasan ang isyong ito dahil parte ito ng iyong likas na kalagayan. Kung pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasagawa ay kinakabahan ka pa rin, ang kaba ay nagiging pressure na negatibong nakakaapekto sa iyo dahil natatakot kang magsalita, makipagkita sa mga tao, dumalo sa mga pagtitipon, o magbigay ng sermon dahil dito, at maaaring madaig ka ng mga takot na ito. Sa gayong mga kaso, hindi mo kailangang subukang lampasan ang paghihirap na ito. Sa makatuwid, kung hindi mo kayang lampasan ang isyong ito sa loob ng maikling panahon, huwag mo itong problemahin, huwag makipaglaban dito, at huwag hamunin ang iyong sarili. Siyempre, kahit hindi mo malampasan ito, hindi ka dapat maging negatibo. Kahit hindi mo ito kailanman malampasan sa buong buhay mo, hindi ka kokondinahin ng Diyos dahil hindi ito pagpapamalas ng iyong tiwaling disposisyon. Ang iyong pagkatakot sa harap ng mga tao, ang iyong nerbiyos at takot, ang mga pagpapamalas na ito ay hindi sumasalamin sa iyong tiwaling disposisyon. Ang mga ito man ay likas sa iyo o dulot ng kapaligiran sa buhay kalaunan. Sa pinakamalala, ito ay isang depekto, isang kapintasan ng iyong pagkatao. Kung hindi mo ito mababago pagkalipas ng mahabang panahon o maging sa buong buhay mo, huwag mo itong pakaisipin. Huwag hayaang pigilan ka nito
At hindi ka rin dapat maging negatibo dahil dito, dahil hindi mo ito tiwaling disposisyon. Walang silbi na subukang baguhin o labanan ito. Kung hindi mo ito kayang baguhin, tanggapin mo ito, hayaan itong umiral, at ituring ito ng tama dahil maaari kang umiral kasama ng depektong ito, ng kapintasang ito. Ang pagkakaroon mo nito ay hindi nakakaapekto sa iyong pananampalataya sa Diyos, sa iyong pagsunod sa Diyos. Hanggat kaya mong tanggapin ang katotohanan, maaari ka pa ring mamuhay ng normal, maaari ka pa ring maligtas. Hindi ito nakakaapekto sa iyong pagtanggap sa katotohanan at sa iyong kaligtasan. Sa makatuwid, hindi ka dapat madalas na mapigilan ng isang partikular na depekto o kapintasan sa iyong pagkatao. Hindi ka rin dapat maging negatibo at panghinaan ng loob o bumitiw pa nga sa iyong tungkulin at sa paghahangad sa katotohanan at mawala ng pagkakataong maligtas dahil sa parehong dahilan. Ito ay lubos na hindi sulit. Iyan ang gagawin ng isang hangal at mangmang na tao. Amen. Katulad ako ng kung ano ang sinabi ng mga salita ng Diyos. Sa buong buhay ko, dahil sa problema ko sa pagkautal, nababalisa ako tuwing maraming taong nakapalibot sa akin na nagdudulot ng pagkautal ko. Kapag minamaliit ako ng mga tao, nasasaktan nila ang pagpapahalaga ko sa sarili at gusto kong baguhin ang pagkautal ko gamit ang sarili kong pamamaraan. Pero hindi nangyari ang gusto ko, na nagdulot na lalo akong maging negatibo, at sa huli, ayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Nagreklamo pa nga akong hindi ako tinulungan ng Diyos na ayusin ang pagkautal ko. Ngayon, nauunawaan ko na ang pagkautal ko ay isang bagay na likas na, at hindi ko ito mapagtatagumpayan dahil lang gusto ko. Hindi dapat ipag-alala ang pagkautal. Hindi ito isang tiwaling disposisyon at hindi ito nakakasagabal sa paghahangad ko sa katotohanan. Kakulangan lang ito na mayroon ako. At ayos lang iyon, basta tingnan ko ito ng tama. Tama iyan. Kung hindi nauunawaan ng mga kapatid ang sinasabi ko at nagmumungkahi sila, kailangan ko itong harapin ng mahinahon at sabihin muli ang mga salita o magsalita ng mas mabagal. Hindi ako dapat gawing masyadong negatibo ng pagkautal ko na hindi ko na nagagawa ang tungkulin ko. Tama. Sa madaling salita, hindi dapat mag-alala ang isang tao sa mga kakulangan niya. Dapat niyang pagtagumpayan ang mga iyon kung kaya niya. At kung hindi naman, dapat niyang mahinahong harapin ang kanyang problema. Patuloy na magbahagi at gawin ang tungkulin niya sa paraang dapat niyang gawin. Hindi kailangang mapigilan ng pagkautal. Tama. Kapag nakahanap ka na ng isang landas, alam mo na kung paano magsagawa sa hinaharap. Oo. Dati, hindi ko nagawang tingnan ng tama ang issue ng pagkautal ko. Naniwala akong ang pagkautal ko ay nangangahulugang wala akong silbi at isa akong pabigat na hindi ko magampanan ang tungkulin ko at naayaw ng Diyos sa taong tulad ko. Pero sa buong panahong ito, hindi ako pinagkaitan ng iglesia na karapatang gawin ang tungkulin ko dahil sa pagkautal ko. Tama. Ako ang siyang hindi kayang tingnan ng tama ang kakulangan ko. Palaging nakikipaglaban dito. Kapag hindi ko ito mapagtagumpayan, nagiging negatibo ako at nagrereklamo ako. Tama. Sa katunayan, noong hindi ko sinasadyang baguhin ang pagkautal ko at nagsasalita ako ng mas mabagal, nauunawaan ako ng mga kapatid at normal kong nagagawa ang tungkulin ko. Hindi ito katulad ng inakala ko na hindi ko magagawa ang tungkulin ko dahil sa pagkautal ko. Tama. Ang mga kakulangang ito ng pagkatao ay hindi humahadlang sa atin na masigasig na gawin ang ating tungkulin. Tama yan. Ni nahahadlangan ng mga iyon na maging matatapat tayong tao. Ang pumipigil sa ating isagawa ang katotohanan ay ang ating mga tiwaling disposisyon at ang mga ito ang nilulutas ng Diyos. Tama. Sa buong buhay ko,
palagi akong naapektuhan ng pagkautal ko. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko at ayaw sa akin ng mga magulang ko. Ang nakuha ko lang ay pagtanggi at diskriminasyon at namuhay ako na may napakababang pagpapahalaga sa sarili. Gayunpaman, pagkatapos kong manalig sa Diyos, ginamit ng Diyos ang mga kapatid para tulungan at hikayatin ako. At ginamit niya ang mga salita niya para gabayan ako noong negatibo at nasasaktan ako, na tinulutan akong makaahon mula sa pagkanegatibong ito. Ngayon ay malalim ko nang nauunawaan mula sa karanasan na ang Diyos ang siyang pinaka-nagmamahal sa tao. Amen. Pero palagi ako noong nagrereklamo tungkol sa Diyos at mali kong nauunawaan ng Diyos. Malaki ang pagkakautang ko sa Kanya. Nang inisip ko ito, lumapit ako sa Diyos at nanalangin. Diyos ko, mula sa mga salita mo, naunawaan ko na hindi dapat ipag-alala ang mga kakulangan. Ni nangangahulugan itong hindi ko magagawa ang tungkulin ko. Handa akong tingnan ang mga kakulangan ko ng may mahinahong mentalidad. Magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Gampanan ng maayos ang tungkulin ko at mapalugod ka. Amen. Kapag kaya ng bitiwan ng isang tao ang mga maling pagkaunawa niya sa Diyos, hindi na siya mamumuhay pa sa gayong pasakit. Tama iyan. Isang araw sa aking espiritual na debosyon, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat bitiwan ng mga tao ang mga kuro-kuro at imahinasyong ito tungkol sa gawain ng Diyos. Pagdating sa mga detalye, paano ito dapat isagawa? Huwag maghangad ng matataas na kaloob o talento, at huwag maghangad na baguhin ang iyong sariling kakayahan o likas na gawi. Bagkus, sa ilalim ng iyong kasalukuyang kakayahan, mga abilidad, mga likas na gawi at iba pa, gawin mo ang iyong tungkulin ayon sa mga hinihingi ng Diyos. At gawin ang bawat bagay ayon sa hinihingi ng Diyos. Hindi humihingi ang Diyos ng lampas sa iyong mga abilidad o kakayahan. Hindi mo rin mismo dapat gawing mahirap ang mga bagay-bagay. Dapat mong gawin ang iyong makakaya batay sa nalalaman mo at kaya mong matamo. At dapat kang magsagawa ayon sa kung ano ang makakaya ng iyong kalagayan. Kung normal ang katwiran ng iyong pagkatao, dapat mong tulutan ang iyong sarili na magkaroon ng mga depekto at kapintasan. Ang pagtanggap sa mga ito ay pagpapatawad sa iyong sarili at pagbibigay rin ng pagkakataon sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa mga ito ay hindi nangangahulugang napipigilan ka ng mga ito. Ni ibig sabihin na madalas kang negatibo dahil sa mga ito. Bagkus, ibig sabihin nito ay hindi ka napipigilan ng mga ito. Kinikilala mo na isa ka lang ordinaryong miyembro ng tiwaling sangkatauhan na may sariling mga kapintasan at depekto, walang maipagmamalaki. Ang Diyos ang siyang nag-aangat sa mga tao para magawa nila ang kanilang tungkulin. Ang Diyos ang siyang nag-aangat sa mga tao na may layuning isagawa ang kanyang salita at buhay sa loob nila upang tulutan silang makamit ang kaligtasan. Ang Diyos ang siyang nag-aangat sa mga tao na may layuning iligtas ang mga tao mula sa impluwensya ni Satanas. Lahat ay may mga kapintasan at depekto. Dapat mong hayaang umiral kasama mo ang iyong mga kapintasan at depekto. Huwag iwasan ang mga ito, pagtakpan ang mga ito, at madalas makaramdam ng pang-aapi sa loob-loob mo, o palaging makaramdam pa nga ng pagiging mas mababa. Hindi ka mas mababa. Kung nagagawa mo ang iyong tungkulin ng buong puso, buong lakas at buong isipan sa abot ng iyong makakaya, at mayroon kang taos na puso, kung gayon, ikaw ay kasing halaga ng ginto sa presensya ng Diyos. Kung hindi mo kayang magbayad ng halaga sa paggawa ng iyong tungkulin at wala kang katapatan, kung gayon, kahit na mas mahusay ka kaysa sa pangkaraniwang tao, hindi ka mahalaga sa presensya ng Diyos
ni hindi ka nagkakahalaga ng katumbas sa isang butil ng buhangin. Amen. Amen. Dahil sa pagbabasa sa mga salita ng Diyos, naging malinaw ang lahat. Ang bawat tao ay may mga kakulangan at kapintasan. Ang pagkakaroon ng kahinaan ay hindi isang problema at dapat matutuhan ng isang tao na bitiwan ito at tingnan ito ng tama. Oo. Ang problema ko sa pagkautal ay inorden ng Diyos at hindi ko kailangang pahirapan ang sarili ko sa pamamagitan ng palaging pagtatangkang baguhin ito. Sapat na para sa akin na magkaroon ng isang dalisay at matapat na puso at naibuhos ang lahat ng mayroon ako para maayos na gawin ang tungkulin ko. Tama iyan. Dati, palagi akong takot na kapag nautal ako kapag nagsasalita, mamaliitin ako ng mga kapatid, kaya ginusto kong alisin ang problemang ito ng pagkautal. Ngayon, kinailangan kong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at tingnan ng tama ang mga kakulangan ko. Tama. Naalala ko ang karanasan ng isang sister na narinig ko noon. May problema rin siya sa pagkautal na mas malala kaysa sa akin. Palagi siyang nauutal kapag nagsasalita at mahirap maintindihan ang sinasabi niya. Noong panahong iyon, may isang iglesia na nagdurusa dahil sa mga pag-aresto ng Partido Komunista at ang lahat ng gawain nila ay nakahinto. Hindi naglakas loob ang mga kapatid na pumunta roon, pero nanguna ang sister na ito at nagboluntaryong pumunta at tulungang suportahan ang iglesia. Inisip ng ilang tao, kung hindi nga siya makapagsalita ng malinaw, talaga bang masusuportahan niya sila? Gayunman, hindi napigilan ng pagkautal niya ang sister na ito. Nang makarating siya sa iglesia, ipinaalam sa kanya ng lider ang sitwasyon. Nakita niyang ang lahat ng kapatid ay nabubuhay sa pagiging kimi at nakipagbahaginan siya sa kanila ng isa-isa. Dahil nakita ng leader na hindi masyadong malinaw magsalita ang sister, nagkusa ang leader na sumama sa pagbabahagi. Dahil sa sister na ito, na tinitingnan at pinangangasiwaan ng detalyado ang gawain, nagkaroon ng pagpapahalaga sa pasanin ang mga lider at manggagawa, at nagsimulang normal na gawin ng mga kapatid ang mga tungkulin nila. Salamat sa Diyos. Kahit na nauutal ang sister na ito kapag nagsasalita siya, hindi siya napigilan nito at nagkaroon pa rin siya ng mga resulta sa tungkulin niya. Tama. Dapat akong maging katulad ng sister na ito at dapat kong gawin ang tungkulin ko ng may tapat na puso. Sa ganitong paraan, magiging madaling matanggap ang paggabay ng Diyos. Tama. Ang mga hindi napipigilan ng pagpapahalaga sa sarili at katayuan at inuuna ang gawain ng iglesia ay may napakahalagang puso. Tama. Pagkatapos itong maunawaan, alam ko nang hindi ako dapat matakot dahil may mga kakulangan ako. Ang mahalaga ay ang harapin ang mga iyon ng tama at kumilos sa abot ng makakaya ng mga abilidad ko ayon sa kung ano ang makakamit ko sa aking kakayahan. Tama iyan. Ngayon, kapag nagsasakatuparan ako ng gawain at nakikipagbahaginan sa mga kapatid upang lutasin ang mga kalagayan nila, hindi na ako napipigilan ng aking pagkautal. Kahit kanino mang problema ang matuklasan ko, pinupungmusan ko sila kung kinakailangan at nagbabahagi ako para tulungan sila kung naaangkop. Kapag nagbabahagi ako, humahanap ako ng mga naaangkop na salita ng Diyos para lutasin ang mga problema nila batay sa mga karanasan ko mismo. Nagbabahagi ng anumang pagkaunawang nakamit ko mula sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Minsan, nababahala ako at nauutal ako, kaya tahimik akong nagdarasal sa Diyos sa puso ko. Hinihinging gabayan niya akong huwag mapigilan ng aking pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos, mas mabagal akong nagsasalita para maunawaan ako ng mga kapatid at para maisakatuparan ko ng malinaw ang gawain. Kapag napansin ng mga kapatid na nauutal ako, hindi nila ako minamaliit gaya ng inaakala ko. At sinasabi pa nga nilang nakakita sila ng kaunting landas mula sa pagbabahagi ko.
Minsan, kapag sinusubaybayan ng mga nakakataas na lider ang gawain ko at kinakabahan ako at nagsisimulang mautal, mahinahon kong hinaharap ang kapintasang ito at nawawala ang kaba ko kapag nagsasalita ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng taong ito, palagi akong ginigipit ng pagkautal ko. Nadama kong labis akong mababa at nasisiil. Sa buong paglalakbay na ito, malalim kong naunawaan na hindi pinahahalagahan ng Diyos kung mukha bang magaling magsalita ang isang tao. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng dalisay at matapat na puso. Ano man ang kakulangan ng isang tao sa panlabas, basta't maibubuhos niya ang lahat-lahat niya sa paggawa ng kanyang tungkulin, naaayon siya sa layunin ng Diyos. Tama. Gaya nga ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Lahat ay may mga kapintasan at depekto. Dapat mong hayaang umiral kasama mo ang iyong mga kapintasan at depekto. Huwag iwasan ang mga ito, pagtakpan ang mga ito, at madalas makaramdam ng pang-aapi sa loob-loob mo. O palaging makaramdam pa nga ng pagiging mas mababa. Hindi ka mas mababa. Kung nagagawa mo ang iyong tungkulin ng buong puso, buong lakas at buong isipan sa abot ng iyong makakaya, at mayroon kang taos na puso, kung gayon, ikaw ay kasing halaga ng ginto sa presensya ng Diyos. Amen. Napakadakila ng mga salita ng Diyos. Tama.